Praise God. At purihin po natin ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na napakabuti sa atin ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga oras na ito, patuloy po tayong magpuri na talagang nagmumula sa ating mga puso dahil alam naman natin, everyday nararamdaman natin kung gaano kabuti sa atin ating Panginoong Diyos. Kaya naman, sabihin natin, ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko, Panginoong Diyos, dahil wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Diyos. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga.
kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo ay hahampi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, ang kailangan Jesus. Ang kailangan mo at pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumain, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumain, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoong Diyos. Praise Jesus. Praise God. Yung the best na clap offering para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise your name, Jesus! Hallelujah! 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 Praise your name. Dakila ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Mahina. Dakila ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? God has been so good sa buhay ng bawat isa sa atin. And you know what po, may nabasa ko, sabi, worship is not about our feelings. Na kapag hindi tayo okay, kapag hindi maganda yung sitwasyon natin, kapag wala tayo sa mood, hindi natin maibigay yung all-out na papuri natin sa ating Panginoong Diyos. Nalilimitahan yung pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya, again, worship is not about our feelings. It's about Him. It's about our Lord Jesus Christ. Kaya today, ibigay natin yung papuri, ibigay natin yung worship na deserve ng ating Panginoong Diyos. Kasi sobrang buti niya sa buhay natin eh. And today, let's be open. Ano man yung dala-dala mo ngayon, be open sa pangusap ng ating Panginoong Diyos. And let this be your intimate moment sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We invite your presence here in this place, Lord Jesus. We praise your name. We magnify your name, Lord Jesus. Tunay nga po, na dakila ka, tapat ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Simula noon hanggang ngayon, dakila ka, Panginoong Diyos. Salamat po
Kasi we are still standing because of you, because of your goodness. Ito, Lord Jesus, yung proof na nandirito kami. Proof, Panginoong Diyos, ng kabutihan mo sa buhay namin. Na though maraming times na nafe-fail ka namin, maraming times na natitake for granted namin yung blessings mo, yung favor mo sa buhay namin, nagiging ungrateful kami, na hindi namin maibigay, hindi namin ma-all out yung pagpupuri namin sa inyo. But still, hindi nagbabago, hindi nagkukulang yung pag-ibig mo, yung kabutihan mo sa buhay namin. And God, this is the least thing na maaari namin gawin para makapagpasalamat sa iyo, para mapapurihan ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Kaya today, Lord Jesus, ano man yung daladala ng bawat isa sa amin dito, ano mang burden yan, ano mang circumstances, yung daladala, ano man yung lagay ng puso namin ngayon, kita niyo po ito, Panginoong Diyos. Ano man yung laman ng puso namin ngayon, daladala namin, we will still give you the best offering. We will still give you the best worship, the best praises that you truly deserve. Kasi Panginoong Diyos, deserve mo lahat ng glory, all the honor, because you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, and it is all about you. It is all about you, Lord Jesus. Kaya we invite your presence in this place, Panginoong Diyos. Salamat sa kadakilaan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri. Come on, sing, walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, tumunsing walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking
itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Come on, raise your voice! Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, hallelujah! Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging
sumasamba, O Diyos, dakila ka. Kadalasan itataas, itataas ang ngalan mo. Ikaw ang hari, O Diyos, buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakila-ila sa buhay ko, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Pagliwanag ka sa buhay, di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Hindi nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. 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 Come on, magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Come on, church, malakas na papuri para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise your name, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Reading from 2 Samuel 21, verse 16. And ang message natin this morning is about new weapon, new warfare. Then Ishbi-Benob, who was among the descendants of the giant, the weight of whose spear was 300 shekels, or equivalent of 6 pounds of bronze, was armed with a new sword. And yung new sword na to ay may paggagamitan. And that is, he intended to kill David. So, ang lakas ang impact ni David sa enemies ng Israel, lalo na sa mga lahi ng mga higante. If you are
aware sa story about David and Goliath, 9-footer si si Goliath. And siguro, yung pagkamatay nung Goliath na yon ay nagkaroon ng pagpaplano ang mga giants. Hindi pa pwede matalo tayo. So they prepared, and particularly sa verse na to, mapapansin natin, not only they prepared well, pati yung weapon nila, tiniyak nila, ito yung papatay kay David. Panginoon Diyos, nawa ang mensaheng ito ay maghatid ng hamon sa amin na as your child, and you have invested heavily sa amin by giving your life at the cross, ay dapat po pagkaingatan namin itong kaligtasan na freely inabot mo sa amin. Sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa paggamit ng masalita mo at sa armas na pinagkatiwala mo sa amin, godly weapons. Nawa, hindi po kami mabubulaga. Nawa, hindi kami makot, unaware, at mag-relax sa aming palampalataya. Dahil I strongly believe, since you have defeated death, you have defeated Satan. Nagpaplano talaga si Satan paano kami mababalikan. Lord, nawa, hindi po kami matatalo. Nawa each day, as we feed in your words, ay maging stronger kami and maging more aware kami sa iba-ibang mga tools, strategies na ginagawa ni Satan sa pagsira sa amin, sa aming family, at magiging future namin. Lord, this morning I pray for miracles, I pray for healing, I pray for encouragement, for comfort. I pray, Lord, ang Espiritu Santo mo ay isulat sa aming puso ang mga salita mo. I pray, Lord God, for Rima. I pray, Lord, sa bawat sala na sincerely hinga ng kapatawaran ay patawarin mo, Panginoon. I pray for reconciliation. I pray for panunumbalik sa original plan mo sa bawat isa. Itong aking samot dalangin sa ngalan si Kristo. In Jesus' name, magsabing Amen. Ngitian mo naman katabi mo at sabihin mong love ka ni Lord kung alam mo lang. At pwede na kayo mo po. Alam nyo, ang nagiging problema ng maraming mananampalataya and bagamat matatagal na silang Kristiyano, ay meron pa rin bumabagsak. Meron pa rin nadadaya. As a result, maraming relasyon ang nasisira. Maraming pamilya nawawasak. Maraming mga kabataan, kung magabayan ng mabuti, ay napapariwara. It seems yung mga ganong Kristiyano ay hindi sila natututo sa mga ibang Kristiyano kung paanong nasilo ng kaaway. Habang ang kaaway ay nagpaplano para sirain tayo, at referring sa verse na binasa natin, may bago parati silang strategy, may bago sila mga armas at mga traps na dinidesign. Ang sole purpose niyan is to destroy ang child ng Diyos. At ang problema, while Satan at lahat ng mga kasangkapan niya ay nagpaplano para sirain ang buhay natin, Brother James, hindi naman tayo naghahanda. Hindi tayo nagpapadalubhasa. Alam nyo, ang Word of God, ang Bible,
Kompleto dyan kung ano ang kinakailang gawin mo. Kung anong armas ang kinakailang na dalhin mo para matalo ang kaaway. But so sad, few people admits or realizes na ang victory nila ay mga galing sa mga pangako ng Diyos through His Bible. At dahil nga sila'y madaling masira, it is because they don't read the Bible regularly. Hindi mo ba alam na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito ay mirror? Message sa atin last Sunday yun. Ipinapakita sa iyo ang karupukan mo, ang kahinaan mo. At doon natin makikita, makukuha ang armas. Kaya nangyayari dahil hindi sila araw-araw tumitingin sa spiritual na salamin, hindi sila paghahanda. Kaya pagdating ng Sunday, makakarinig sila ng preaching, na-o-offense sila pagka sila'y tinataman. Always pinapaisip ni Satan, ikaw ang tinitira na naman pastor nyo. Pero alam nyo ba kung araw-araw ka nagbabasa ng Bible, nakikita mo sarili mo, pagka umupo ka every Sunday, ina-acknowledge mo, salamat Lord. Kinakausap mo ko. Kaya hindi ka nabubulaga. Ini-enjoy mo pa ang bawat salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensahero. So ito naging problema ng maraming manampalataya. Binabalingwala nila ang Bible. Kasi Satan, tuwang-tuwa, nagpaplano siya kasama mga alagad niya kung paano ka bitayin o itrap using new weapons. Tayo naman, unprepared tayo. Na nakakalungkot, lalo na kung ikaw ay may mentor, may dinidisciple, binigay mo heart mo, then, nabibitag pa rin sila. Nadadaya pa rin sila, Brother Jess. Kasi nga ill-prepared sila, unprepared sila sa mga strategies. Kahit nga sa lumang sa mga lumang gawain ng Satan, nabubulaga pa tayo. Dapat nga sapat na yung mga experiences sa mga kapwa mananampalataya dahil they made those errors, ay bumagsak sa, hindi pa rin tayo natututo. Paano pa kung bagong armas, bagong strategy ang gamit ni Satan laban sa atin? Ano mangyayari sa atin? Kaya I hope this message will make us aware, huwag mong mamaliitin ang pagbabasa ng Bible. Kasi you are preparing sa isa maaring padating na yung biggest battle of your life. At pinaghahandaan din ni Satan yan. So ikaw ba ay handa kung dumating na yan? Itong atake kay David, and not only David, but Israel against God it happened 45 years after pinatay ni David si Goliath. Gamit ang sword ni Goliath. Of course, we know, ang unang nagpatumba muna kay Goliath ay sling. Pero yung pagpugot ng ulo kay Goliath, ginamit ni David ay yung mismong sword ng Goliath. Alam niyo ba, you see, battles are won, but hindi ibig sabihin, the war has ended. Itong nagiging problema ng marami, praise God, tagumpay. And after that, naghahanda ka ba sa sunod na battle? O nagre-relax ka na? At doon tayo naiisa ng kaaway. Akala natin, wala nang mabigat na mangyari. Remember, si Satan hindi madaling sumuko. Ikaw ba? Madali ka bang sumuko? O
O relax ka na sa kinalalagyan mo. Tandaan nyo, kapatid, hanggang hindi forever i-change ng Diyos si Satan, babalikan at babalikan niya ang bawat isa sa atin. Have you prepared for that war? So the same enemy, Goliath, the giant, I was after David. But, ang pagkakaiba, may bagong armas. Prepared ka ba dyan sa bagong style ni Satan na kung paano sisiluin ka, itatrap ka, wawasakin ka? Tandaan ninyo, babalik at babalik yung gustong mangwasak sa iyo, sa family mo. But ang pagkakaiba ay meron siyang ibang style. May bago siyang strategy na hindi mo mahahalata na inuunti-unti ka na palang sinisira. Kaya huwag kang kampante. Huwag kang parelax-relax. Huwag kang tutulog-tulog. At pwedeng gawin ni Satan na hindi mo namamalayan, ang ulan niyang titirahin yung paligid mo. Pwedeng classmates mo, pwedeng kasamaan mo sa bahay, pwedeng mga barkada mo, pwedeng kasama mo sa trabaho. Silang una titirahin ni Satan. At pagka bumabagsak na sila sa ganung mga uri ng sins, unti-unti kapatid, ikaw masasanay ka na sa ganung uring kasalanan. Mai-immune ka na. Hanggang sa yung paninindigan mo, yung defense mo unting-unting hihina. Kaya pagka ikaw lang tinira ni Satan, at since lahat ng paligid mo, pare-pares ganun ginagawa, hindi mo iisipin na, total, ginagawa na nila. Bakit hindi ako? Nangyayari yan? Pwede. Realidad ba yan? Totoo. Kung hindi ka unang titirahin agad-agad, yung paligid mo muna ang susubukan ni Satan. Kaya sa mga salita namin no sa Saudi, nung nag-Middle East din ako, same. Pare-parehas na lang. So, bakit ka mahihiya? Kung sakaling babagsak ka sa ganung kasalanan, total lahat ay gumagawa na. Gets ninyo? At baka yan ang tinitira na sa'yo. Yung paligid mo muna ang inuunti-unti. Hanggang sa ang defense mo ay masisira. And you will be like them. We cannot overlook the fact that all giants must be treated with utmost seriousness. Their ultimate aim is the destruction of God's children, period. Wala na silang ibang plano kundi mangwasak ng buhay. Mangwasak. At seryoso sila doon. Ang tanong ko, ikaw ba seryoso ka sa relasyon mo kay Lord? O Sunday Christian lang tayo? Tagilid tayo dyan, mga kapatid. Tagilid tayo dyan. Kaya nga itong mga kaaway natin, itong mga giants sa buhay natin, hindi tayo titigilan yan. Hanggang di totally wasak ka at damay ang pamilya mo. Kaya babalikan at babalikan ka niya. Ang mga atake ay maaaring galing sa labas. At isa sa mga greatest na tactics at deadliest na gagawin ng kaaway saya ay kung mismo within
or inner circle mo, manggagaling yung atake. And there are times, kapatid, yung atake ng higante na yan ay in personal level. For example, in your mind. Nandiyan yung anxiety, nandiyan yung mga negative thoughts, nandiyan yung shame. Next ay sa puso mo. Nandiyan yung forgiveness, nandiyan yung bitterness, nandiyan yung lust, insecurity. Pangatlo, sa loob ng tahanan mo, nandiyan yung parenting, marriage, singleness, loneliness, pinagdadaanan ba natin itong tatlong to? Yes. At pagka pinagdadaanan mo na yan, ibig sabihin, yung giant na sa loob na. At kung hindi ka pa rin maghahanda, hindi ka pa rin palabasa ng salita ng Diyos araw-araw, hindi ka worshiper, and since nasa personal level na ang enemy, patid, sayang yung magandang mong plano for the family. Kapatid, baka masayang yung sinasabi mong wala na akong mamahalin liban sa'yo. Kapatid, baka masayang pag-aaral mo. Kapatid, inumpisahan mo na. Baka mawala ka. Sayang naman kung babalik ka pa uli sa pinanggalingan mo. Hindi mo ba alam, life, suffering, dugo ni Jesus Christ ang pinambayad sa'yo para lang makawala tayo sa dating buhay natin. Kaya dahil hindi ka naghahanda, while si Satan naghahanda para sa'yo, papayag ba tayo mawala na lang yon? And there are times those giants ay mga ibang tao na wala na silang plano sa kanila ay gawing miserable ang buhay mo. The enemy's strategy is to discourage you and undermine your confidence, aiming to shift you into a stagnant form of Christianity that loses hope in God's deliverance and resurrection power. Na kapatid, masasabi natin active ang faith mo, active ang love mo kapatid, no? Kapag every Sunday may bit-bit ka. At yun ang ino-observe ko sa bawat leaders. Ito bang leader na to ay fighter ba to? Itong leader na to, nauunawaan niya ang pag-alaga ng kaluluwa. Pero kung ikaw ay linggo-linggo, mag-isa pa rin dumadating at wala ka man kasama, something is wrong. Mukhang masyado ka na nag-relax, naging kampante. Kaya alam niyo mga kapatid, kaya mga parents, kahit nahirap na sila, kapatid, pero lumalaban sa buhay, it's because they know meron silang mga anak na dapat na ipaglaban. Hindi pa pwede sila magpahinga, hindi pa pwede sila mag-relax. Ganon din ang spiritual parent. Kapag kami inaalagaan ka, you fight with all your strength. Kasi alam mo, pagka bumigay ka, paano ngayon dinidisciple mo? Ang mahigante, babalik at babalik yan. Hindi kanya susukuan. Matapos naging hari si King David, at kung kailan matanda na siya, ito yung mabigat na punto rito eh. Hindi po dumating yung higante na paghihigantihan kasi itong si Isbenov, how do we pronounce it? Isbenov. Mga komentaryo nagsabi, anak siya ni Goliath. Patid, try natin relate. So just try to imagine kung paano gigil na gigil itong anak ni Goliath. Kung paano ito nag-practice, Brother Jess, araw-araw. Kung paano niya siguro at a distance, inobserve niya how David fights.
yung kalaban. At tinignan niya siguro at the same distance kung ano ang weakness ni David. At ang mabigat, hindi dumating itong anak ni Goliath na bata pa at malakas pa si David. Come on, listen. Dumating itong anak ni Goliath na matanda na si David. Commentaries ay nagsabi between 50 to 60 years old ang edad ni David. Namatay si David at age of 70. Naalala niyo ba siya? Si David ang sabi, because of sin, ang buhay ng tao ay umiksi na, umabot ng 70. Kaya tinupad ng Diyos yan. At the age of 70, patay siya. Naalala niyo kapatid, yung 4 na parusa ni David, kaninang lumabas yung 4 na parusa? Di ba sa bibig ni David? Naalala niyo yung preaching last Sunday? Kaya at that time na umatake anak ni Goliath, hindi na ganun kalakas si David. Nanghihina na rin siya. So matanda na si David, pero dumating na Goliath, anak ni Goliath, may bago pang armas. Kaya sa ating lahat, kapatid, maging worshiper ka na. Maging prayerful ka na. Watch out sa mga anak ni Goliath. Mga giants na pwedeng dumating any moment. At tandaan mo, hindi siya respecter ng person ang kaaway natin. Wala siyang ginagalang, walang edad, walang matagal ka na mga Kristiyano, o naman kapatid, o faithful ka, o leader ka man, wala. Wala siyang pakialam kung anong posisyon mo o anong edad mo sa kingdom of God. Basta sa kanya, pinagplanuhan ka niya. Kamang pwede mo bang sabihan mo, katabi mo, pinagplanuhan ka ni Satanas. Natuwa ako kay pangalan to? Kasi last Sunday, may meeting yata kayo, no? Matagal sila gintay sa so, nakipagkwentuhan ako dito sa mga kabataan Space 9. Kwentuhan kami. Sa pansin ko, may hairbands siya. Sabi niya, Pastor, kasi kulot buhok ko eh. Ganda naman makulot. Huwag lang kulot ang utak. Kaya ako na-attract daw sa makulot kasi mayroong mga yung kulot na, ang cute, di ba? Then kanina, pumasok siya, Pastor, wala na ako. Sabi ko may teachable heart. Alam niya kung paano niya ilagay yung sarili niya sa harapan ng Diyos. May pag-asa, may magandang future, pero sana mabago yung plano mo maging pulis, ha? Sabi nga ni si Raisa, magpe-pray muna yan bago papatay. Sa itong enemy na ito, na pinagplanuhan ka ng matagal, hindi na makukuha sa bato. Naalala nyo? Ba si David nakuha lang sa bato? Naalala nyo ba yon? Hindi na obra yun. Kung tumatalino yung kaaway natin, dapat ikaw mas matalino ka na rin. Ang problema kung hindi ka nagsasanay, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka worshiper, you're so cold every Sunday, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka pa giver, hindi ka pa faithful, wala kang ministry, pa-late date ka pa. On the way dito sa church, kakatuan mo, siguro, past 7 yun, 7:30, nakatanggap ng text yung anak ko, galing kay Ian. Ate Tripina, lalabas ako ng work, 6. Tama ba? 6? 7. Magsisimba ako dyan. Grabe. Ganun, dapat tayo ka-excited. So, ibig sabihin, wala pa siyang tulog. Consistency na ng brother Ian. Ganun dapat tayo. At yun ang naging problema marami sa atin. Hindi tayo consistent. Para ba tayong bulaklak? I love Jesus. Ay, wag mo na ngayon. He loves me.
he loves me not. Dapat consistent. Dapat parati tayong matalas, James. Dapat parati tayong matalas. Nakakita kayong mga matador? Di ba mayat maya ginagano yung kutsilyo? Tama ba? Mayat maya inaasa, dapat ganun tayo mga mananampalataya. Hasado tayo dahil ang kaaway nagpaplano ng matagal at may bagong armas. Tapos ikaw, parelax-relax ka na, porket marami ka lang pera. Porket parating ng promotion, no? Pastor Jomel, hindi tayo pwede mag-relax. Hindi pwede. Sayang naman eh. Sabi mo katabi mo, sayang naman. At alam nyo ba, marami sa mga giant na yan ay mas matindi pa kaysa yung dati. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi na makakuha sa bato yan. Hindi na. They are more cunning, they are more stronger, kapatid, at ruthless. Grabe itong kaaway natin na ito. Hindi marunong magtira yan. They are relentless, they will wait until we grow old and weary or complacent before they strike with the new sword. Pwede mong sabihin katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang masyadong malibang. Maraming tayong nalilibang. Ingat. Alam ng kaaway kung kailan katitirahin. Kita nyo, anak ni Isbenobob, anak ni Goliath. Dumating, matanda na. Si David. Very weak na. But, sa anumang battle sa buhay, never forget, ang battle, wag mo solohin yan. Because battles can be won lamang sa pamamagitan ng Pang-Diyos. At hindi lamang, kapatid, don't forget, dapat kakampi mo ang body ni Lord. Ano ang body ni Lord? The church. Kaya importante na bahagi ka talaga ng church ni Lord. And later on, mauunawaan mo ba't mahalaga ang bawat isa sa atin sa bawat battles na pagdadaanan natin. Kaya nung umaatake na itong anak ni Goliath, may bagong armas, mabuti na lang may ka-churchmate si David. Si Abishai. Kasi kung wala si Abishai na nakapansin, oy, yung ka-churchmate ko, may edad na, o pa-chill-chill na. Huwag lang natin pag-usapan yung edad, ha? Yung pa-chill-chill na, masyado nalibang na sa maraming pera, magandang bahay, magandang trabaho. Nakita niyo yung bahay kay Claire? Kaya kanina nag-uusap kami, dumadami ng milyonaryo sa church, ha? Baka hindi na-realize ni Claire, milyonaryo na rin siya. Mga tiga Phase 9, milyonaryo yung pastor nyo dyan. Hindi biro yung presyo ng lupa, hindi biro yung... Nakita niyo yung bahay na pinatayo? Thank God, we are being blessed. Thank God, marami na pinopromote si Lord. Kaya kung sino man nag-iisip na hingi ng kamay ni Claire, kinakailangan milyonaryo ka rin. Challenge ba yan? Challenge. Hindi yan. Nako, ayoko na, wala nang pag-asa. Challenge yan. At hindi naman birong pinagbayaran ni Claire bago siya dumating sa ganyang posisyon. Naging janitress muna yan. She worked hard para siya tumaas. At pinakita niya commitment niya sa Phase 9. Iba sa inyo kasi, wala pa ganun-ganon. Hanggang ngayon, wala pa kayong grupo na dinadala every Sunday. So, maging challenge sa atin yan, no? So, mabuti na may ka-churchmate si David. Sinong ka-churchmate ni David? Si Abishai.
Kasi hindi na kaya ni David eh. Higante, hindi na kaya. Tapos may bago pang weapon. Hindi na kaya. Kaya nga sa verse 17 ng chapter 7, verse 17 ng chapter 21 ng 2 Samuel, ang sabi ng mga kawal, mga ka-churchmate ni David, "Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel." Kasi matanda na. Buti lang nandun ang ka-churchmate. Kaya kapatid, wag mo maliliitin yung katabi mo. Tumutulong sa iyo yan through prayers. At kung fasting po yung katabi mo, kasama ka niyan sa fasting. Kaya kapatid, wag kang a-absent sa church. Wag kang mawawala. Kasi body tayo ni Lord, nagtutulungan tayo. Kasama yan sa paghahanda sa future battles. Kasama sa preparasyon mo ay maging matibay ka member ng church ni Lord. Lahat magsabing amen. So itong kaaway na ito, yung kaaway ni David at tayo rin naman, may bagong weapons, tandaan natin, si Satan, mahaba ng experience niyan. At marami na siyang nabiktima ng mga mananampalataya. Huwag na tayo lumayo. Kita natin yan dito sa church. Nakita na natin maraming naging biktima si Satan. Dapat nga sapat na warning sa lahat yan na anytime ikaw na yung kasunod na atakehin. Kaya dapat praktisado tayo. So meron akong babanggitin, I think 6 itong pre-prepared ko sa inyo na mga weapons sa pwedeng gamitin ng giant. At subok niya na yan. Successful siyang gamitin yung mga weapons ay. Number 1, di ba? Nabasa natin kanina sa text natin, a new sword. So the sword of procrastination. Ito, very dangerous na to. Reading from Acts 24:24, ito ay patungkol kay King Felix. A few days later, Felix came, governor siya, came back with his wife Drusilla, who was a Jewish. Sending for Paul, they listened as he told them about faith in Christ Jesus. Verse 25, as he reasoned with them about righteousness and self-control and the coming day of judgment, Felix became frightened. So naging uncomfortable yung feeling si Felix. Si Paul, yung time na yun, ay bihag siya. So pinatawag siya ni Felix. But while listening, kumbaga, hindi na komportable si Felix. Kaya ano sabi ni Felix? Go away for now, he replied. When it is more convenient, I'll call you again. Take note, the word convenient. Kung kailan ready na ako, kung kailan pwede ko na isuko yung buhay ko, kung kailan pwede akong maging seryoso na sa relasyon ko kay Lord. Wala pa ang work, hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang tanong ko sa iyo, ano ang standard ng convenient mo sa buhay mo? Kasi kay Felix, makikinig lang uli siya ng Word of God kung kailan siya convenient, kung ready na siya. At yun ang problema sa marami kaligtasan. Gusto lang kaligtasan, but no time. No time. Dahil nandun ang work, nandun school. Na-encourage sila kapatid sa mga may ministry. Pero, saka na. Kasi hindi pa kaya. Hindi pa ready. So ang tanong ko again sa inyo, when is your convenient season? Para pwede kang balikan ni sister. Pwede kang balikan ni brother. Pwede kang kausapin at suluhin ni Lord Jesus Christ. So let's talk about procrastination. Ano ba ibig sabihin procrastination? Procrastination isn't just a time management issue. Biblically, heart issue pala. Alam niyo yung manana habit? Ito yung procrastination, bukas na. Pagdating bukas,
bukas na. Parang tuloy sa tindahan, no? Bawal ang utang ngayon, bukas na lang pwede. Pero pagdating mo bukas, yung pa rin nakasulat, bukas na. Bukas na. Tawag doon manana habit. Pinagbubukas. Alam nyo, lalo yung mga, ang calling ay teacher, palagay ko, si Teacher Shirley, ganun. Kasi ako, may attitude akong ganun, maigsi ang pasyensya ko sa mga taong mabagal. Maigsi talaga pasyensya ko. Hindi ako pwede makipag-teamwork sa mga mababagal. Yung walang sense of urgency, hindi ko kaya na ikaw kasama ko. Alam nyo ba, just to mention mga ibang mga quotation about procrastination, but going back mula dito, biblically, it's often a heart issue. Fear, laziness, unbelief, or resistance to God's prompting. Yung palang procrastination sa biblical perspective. May fear ka kasi. Kaya hindi ka makapag-comment. Lazy ka kasi. May unbelief ka pa. O resistance to God's prompting. Alam niyo ba yung tinawag ako ni Lord? And I felt that calling. Of course, sa Saudi na naramdaman ko na yon. But before dumating talaga yung kalabat ni Lord, naubos lahat ang savings. Nakitiran lang. Una, nakitira kami sa kapatid ko, nakitira kami sa biyanang ko, nakitira kami sa bayaw ko. Dinilang muna ako ni Lord sa mababat. Naranasan mga anak ko yan. Para kami, ano ba, dugyot ba tawag doon? Para kami mahirap talaga. Inalis ni Lord lahat ng pwede kong ipagmalaki. But I never stopped believing that God will provide everything. Maraming mga taong gustong kumontrol, mapapansin mo naman yan sa pamamagitan ng support, basta kontrolado lang nila ako. Hindi pwede. I never bowed down to anyone. Kay malaki mang giving na o hindi. Ako ang pastor. Kaya mga leader, sana dapat lahat tayo ganon. Tama sabi ni Tripina, ang doktor ba, dapat ba matakot sa pasyente? Hindi. Ang pastor, hindi dapat matatakot sa members. Magiging weak leader ka kung takot ka. At yan ang naging problem maraming churches. Kaya walang panindigan maraming leaders, it is because natatakot sila baka wala na mag-support. Hindi ka maging effective leader pag ganyan ka. May naobserbang baka yung ganyan, baka may katabi kang ganyang kapatid. So, importante kapatid na you believe God. You trust God. Kasi pagka may fear ka, hindi ka mapag-decide, Lord, willing ako umubay sa'yo. Si Ian, maliit pa yan. Alala mo yan, Ian? At gusto niya, parati katabi niya, lolo niya, si Brother Fred. So, kahit pa paano, alam ni Ian yung pinagmulan ng church na to. Pero kung nagtumpik-tumpik ako sa desisyon ko noon, natakot ako kapatid, walang TSSFI. What is procrastination? Procrastination is obedience deferred. And deferred obedience is disobedience. James 4:17. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Pangalawang quotation, you can steward tomorrow's harvest if you don't bury today's seed. Asa ka lang asa, maganda bukas, wala ka pang tinatanim. Proverbs 10:4, a slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich.
Satan loves later. Yan pala. Kaya ikaw, kung ikaw yung tao, mamaya na yan, ay naku, love ka na love ni Satan. Alam niyo ba yon? Kung ikaw yung parati, bukas na yan, mamaya na, naku, love na love ka ni Satan, maging ka-close ka ni Satan. O sino yung ganyan? Natatawa iba sa inyo. Because God always says, now. Now. 2 Corinthians 6:2, behold, now is a favorable time. Behold, now is the day of salvation. Procrastination is faith in the flesh and doubt in God's timing. Sino yung bilib na bilib sa sarili mo? It says, I'll trust myself instead of I'll obey God now. Every I'll do it later is a small decision to stay small. Kaya may mga tao, hindi niya na-climb yung full potential niya. Kasi sa kanya, pwede na to. Alam niyo, ang gumagaling ni leader, hindi. We can improve. Galingan pa natin. Kung ang isip mo ay hindi ganun, kapatid, then you will always stay small. Hindi na uunlad ang buhay mo. Hindi mo na marireach ang full potential. Sayang. Hindi mo ba alam, yung patak ng dugo ni Lord para sa bawat isa sa atin, pare-pares lang halaga niyan. Pero bakit yung iba, paganda ng paganda, ang buhay nila, spiritually at sa ibang bagay, pero yung iba bakit? Kasi nga, may procrastination sila. So bagamat pare-pareho investment ni Lord sa atin, iba-iba naging resulta. And it boils down sa pagpaprocrastinate mo. Yung may manyana habit, bukas na yan, mamaya na yan. So God calls us to grow, not to stall. The devil doesn't have to make you sin big if he can make you wait long. So ang si Satan pala, hindi kinakailangan bumagsak ka sa isang malaking kasalanan. No need. Basta maging staller. Tama ba yun? Staller o parati ka nagdi-delay. Okay na sa kanya yan. Kasi alam niya, hindi mo na mararating yung dapat mong patutunguhan. Kasi mamaya ka lang mamaya. Delay dulls calling. Hello? Delay dulls calling. Kapatid, alam ko marami sa inyo matagal lang kinalabit ni Lord. Pero marami kang alibay. Bukas na yan, mamaya yan. Sayang. Waste opportunity. Delay dulls calling, kills momentum, and quenches the spirit. Alam nyo ba, your calling has an expiration date? And that is today. Hebrews 3:15, today if you hear His voice, do not harden your heart. Malungkot kapatid, ang dami sa atin binigyan tayong opportunity, hindi lang dito sa church. Pero anong ginawa mo? Hindi ko kaya yan, hindi ako ready, hindi ako karapat-dapat. Kapatid, nakakalungkot yung mga ganong klaseng pag-iisip. Hindi nyo ba alam sa akin, sulat lang ang dumating sa akin. Paalis na ako, ikaw nang pumalit sa akin. Sulat lang, hindi ko pa siya na-meet personally. Dumaan pa maraming taon bago uli kami nagkita. Sulat lang. 3 na anak ko. Nakikitira kami noon. Yung pupuntahan na gawain, wala rin. Ted, gising naman. Tagal ka lang kinausap ni Lord. Mas nauna pa yung I do mo sa girlfriend mo, boyfriend mo, kaysa Lord, I do to you. Ted, pagka si Lord na tumawag sa'yo, I do ka na kaagad.
Huwag mo isipin kung anong kakainin mo. Ako, hindi ko na inisip yun. Pati nga, hindi ko nga alam kung anong titirahan namin pagdating namin sa Amparo. Galing kami multinational, squatter area yon. Talagang hindi na kami ni Lord sa pinakamababa. Kaya sa ating lahat, pwede ba natin sabay-sabay natin basahin yan? Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Procrastination is praying for open doors while refusing to walk through the one in front of you. Ang dami ng doors, binuksan si Lord sa'yo. Ang tanong, pumasok ka ba? Ikakatakot eh. Wala kami kakainin. May trabaho, may overtime. God anoints what you start in obedience. Kaya kapatid, kahit anong pray natin ng anointing, kung hindi ka ma-obedience, wala rin yan. Naalala nyo ba, nag-comment ako sa isang takeaway kay Raisa yon. Dapat ang action. Dapat ang faith may kasamang action. Totoo yun. Kaya sabi ko ron, action without obedience, walang kwenta yan. Kahit pala action ka pa, kung hindi ka ma-obedient kay Lord. Yun ang naging problema sa marami. Sipag ka nga. Sipag ka sa bahay, pero dahil yun ang gusto mong gawin. Pero every time nag-uutos sa magulang mo sa'yo, hindi mo naman sinusunod. Sipag ka nga sa church. Pero pagka ang Lord nag-umuutos sa'yo, hindi ka naman sumusunod. So kahit actionista ka, pero wala kang obedience kay Lord, walang kwenta yan. Siguro naintindihan naman natin lahat yan. Tama po ba? Lahat ng magsabing amen. Pwede bang ngitian mo katabi mo, oy, mag-amen ka naman. So God anoints what you start in obedience. Thank God, bagamat daw karapat dapat dahil sulat lang, nag-obey na ako kay Lord, in-anoint niya yung ministry ko. And thank God. Kaya nandyan na kayo. At dumadami ng milyonaryo. At dumadami ng mga pastor. Pero I hope pastor na meron talagang regular na hinahawakan na gawain na dinadala mo sa church every Sunday. Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, for in due season, we will reap if we do not give up. Yan ang verse na ginamit ni Pastor Claire kanina. Number 2, the sword of deception. Also ba? Ito yung bagong armas na pwedeng gamitin ni Satan sa'yo. At tandaan nyo, hasado siya dyan. Hasang-hasa yung sword na yan. Si Adam and Eve, isang example, sa Genesis 3:5, Amplified Bible Version, for God knows that on the day you eat from it, your eyes will be open. That is, you will have greater awareness. And you'll be like God, knowing the difference between good and evil. Ayun, na-deceive si Eve. Oh, gawin mo na to, maganda to. Hoy, unahin mo na to. Alam naman ni Lord yan, na after makuha mo to, babalikan mo naman gawain ni Lord. Kaya marami. So-called sa ministry. Mababaw ang commitment. Pero sa study, sa work, grabe ang commitment. Paano ka i-bless ni Lord? Lalo sa mga needs na importante para sa'yo. Hindi naman pera ang needs mo, marami pang iba. Yung magpapaganda at magpapatiban ng relasyon nyo ng mag-asawa, ng anak, ng pamilya, mahalaga yan. Amen po ba? Amen po ba? O yung katabi mo, nag-amen na ba? Ay, hindi pa rin. O mamaya, balikan mo siya. Sayang, no? Siguro kung hindi nagpa-deceive si Eve, hindi naman ganito buhay natin eh. And kapatid, try to relate ito sa pamilya niyo, sa sarili mo. Siguro kung hindi ka naman dapat ganyan, kung hindi ka na-deceive eh. Maging honest lang tayo. Kapatid, 30 years old, 40 years old, na bakit hanggang ganun pa rin level mo? Maturity mo, katayuan ng buhay mo. Something is wrong.
Baka along the journey na tinatawag mo, na-deceive ka. Kaya nag-focus ka ron. Alam nyo, sa ministry, isang beses lang pumasok sa business. I tried. Kasi nga, mind ko noon para for church, para sa sasakyan. Grabe mag-deceive kang kaaway. At totoo naman, nagkaroon kami ng sasakyan noon, yung van. Shima yon. At hindi ko sinarili, marami ko in-enroll na ako nagbayad pa sa kanila. Ang iba na, kumita naman, pero ang iba wala na rito sa church. But that was the last time. Hindi na uli ako nagpadaya sa kaaway. Kayo, ba paulit-ulit nadadaya ka pa rin hanggang ngayon? Something is right. Baka may problema ka sa relasyon mo kay Lord, kaya madali ka pa rin ma-deceive. Sayang. Kung hindi lang nagpadaya si Eve, baka ganda ng buhay natin. Si Samson! Katabi mo ba mukhang Samson? Patatin. Sa Judge 16:1, kita nyo kapatid, no? Grabe ang gift ng Pang-Diyos kay Samson. Siya ang strongest na linikha ng Diyos. Grabe. Ang lakas niya. Kaya kita nyo kapatid, sayang yung lakas niya, dali niya madaya. Sa verse 1 ng Judges 16, one day Samson went to the Philistine town of Gaza. Nakita niyo, ang Gaza, ang gulo ngayon, di ba? Babasa ba kayo? Hanggang ngayon. And spent the night with a prostitute. Ayun. Isang gabing kaligayahan, na-deceive siya. Okay sana kung kinuldo ka na ni Samson, umulit pa. Samson, run. Delilah is after you. Hindi pa siya Kapatid, sayang anointing, sayang gift ng Holy Spirit. Okay lang, sige, tayo, dumadaan tayo sa ganyan, nahulog na isahan. Hindi kasi tayo naghahasa ng armas natin. Hindi ka palabas ang Bible, pero magdalawang ka. Kapatid, maawa ka naman sa pamilya mo. Ano klaseng tao? Tapos sasabihin mo, I love you anak, I love you family, I love you Lord. Come on, deceive ka na talaga. Alam ni Lord, mandoloko ka na lang. Kita niyo sa Judge 16:4, sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah. Samson, again, who lived in the valley of Sorek. At tignan natin yung character ni Delilah. Delilah's main character is a Philistine woman who, for silver, betrayed Samson and led to his capture, blindness, and downfall. Alam niyo, si Lord, bibigyan ka ng pagkakataon, pero pagka hindi mo siya pinakinggan, maring last mo na yan. At ganun na nga kay Samson, matigas ang ulo, hindi nakikinig sa parents. Kanina, again, on the way here to church, may pinag-usapan kami na hindi marunong mag-respect sa parents. No? Hindi nagsasubmit. Experience ko yung mga ganong kapatid. Wala. Maglulubuhay. Pag hindi ka marunong mag-submit sa parents mo, sa leaders, delikado ka, kaibigan. Talagang hindi dadali sa'yo ang wisdom galing kay Lord. Madidisip ka rin, madadaya ka rin, at lolokohin ka rin. Kung anong tinanim mo kasi aanihin mo yan at mas marami. So, sa verse 5 ng Judges 16, so the 5 lords or governors of the Philistines came to her and said to her, persuade him. Utu-utuin mo si Samson and see where his great strength lies and find out how we may overpower him so that we may bind him to subdue him, and each of us, kita niyong pangako, will give you 1,100 pieces of silver. So times 5. So anong pa ba gagawin ng prostitute na to?
At trabaho niya talaga yon. Mangwasak ng family, mangwasak ng ministry, mangwasak ng head of the family. Trabaho niya yon. Hanap talaga niyang pera. And ingat kayo sa mga Delilah spirit. Kasi magagaling mga yan. Madadrama yan, Brother James. At sa pagdadrama nila, dahil ang habulan nila pera mo, awa mo, may kasamang luha pa yan. Kaya ikaw naman, madali mabasag puso mo, drinamahan ka, may luha pa, I love you too. Ayun. Naging kasama mo pala, Delilah spirit. Wawasakin ka niyan, wawasakin family mo, wawasakin ang ministry mo. Deception. At alam nyo, kanina, di ba yung procrastination, dangerous weapon yan. Matinding weapon yan. Yung procrastination, tama ba ba? Nagets nyo ba yon? But ito naman, yung sword of deception, matinding weapon din yan. Very powerful na weapon yan at maraming pamilya ang winasak. Dahil deception. Actually nga, si Eve, yung na-deceive, hindi lang pamilya nawasak. Buong humanity. Come on, wake up na. Wala pa ba rin ba humble spirit na nananaig sa iyo ngayon? Lord, I'm sorry, Lord. Pangatlo, the sword of jealousy. Tingin mo katabi mo, mukhang selosa ba yan? Seloso. Genesis 4, verses 4 hanggang verse 7. And Abel also gave an offering to the Lord. He killed the firstborn lamb from one of his sheep and gave the Lord the best parts of it. The Lord was pleased with Abel and his offerings. Verse 5, but not with Cain and his offering. So ang Diyos natuwa doon sa binigay ni Abel, pero kay Cain, hindi. This made Cain so angry that he could not hide his feelings. The Lord said to Cain, naramdaman lang Diyos yun, nakita lang Diyos sa verse 6, what's wrong with you? Ano bang problema mo? Anong issue? Why do you look so angry? Verse 7, if you had done the right thing, ito kapatid, ang hindi natin matanggap. Hindi natin kahit akuin. Kaya ka nagkaganyan, mali ang naging desisyon mo. Ginigit mo ang gusto mo. Hindi ka marunong sumunog. Hindi ka marunong magpasakop. Kaya anong sabi ng Diyos, if you did the right thing, okay ka sana eh. You would be smiling. Walang pain ka dadalhin sa family mo, sa ka-church mo, sa ministry mo. But you did the wrong thing. And now, sin is awaiting to attack you like a lion. Sin wants to destroy you. But don't let it. Sabi mo katabi mo, don't let it. Tingnan natin kapatid, no, yung selos. Kanina ang selos si Cain kay Abel. Tingnan natin yung selos naman ni Saul kay David. Sa 1 Samuel 18:6 hanggang verses 9, when the victorious Israel army was returning home after David had killed the Philistine, women through all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. And this was their song. Saul has killed his thousands and David his 10,000. Uy, narinig ni Saul yan. Hari si Saul, kawal lamang si David. Ay, matindi pala sa selos si Saul. This made Saul very angry. What's this? He said. They credit David with 10,000s, with me with only thousands. Next, they will be making him their king. So from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Observation ko, based sa scripture na basa natin, ang conclusion ko about yung attitude, character ni Saul, kung sino yung disobedient, siya yung mas seloso, selosa.
Remember kapatid, inutusan ng Diyos si Saul sa pamamagitan ng Samuel, patayin niyo lahat ng mga Amalekites. Naalala niyo ba? Naalala niyo yon? Kaya hindi niya pinatay. So my conclusion is about Saul. Hindi ko alam kung para sa lahat yan. Ang pinakasilosong tao, inggiterong tao, ay mga taong hindi masunurin. Palagay nyo, agree ba kayo? Lahat ng agree, magsabing amen. O nag-amen na ba yung katabi mo? Hindi pa rin? Okay, mamaya mag-amen na yan. Jealousy still causes much heartaches in churches. Pagka may spirit of jealousy rito, grabe ang pain dinadala mo sa katawan ni Lord. Huwag kang seloso. Sabi mo katabi mo, huwag kang seloso. Leaders, nagsiselo sa kapwa leaders. Musicians, nagsiselo sa singers. Yung singers, nagsiselo sa musicians. Nangyayari yan sa maraming simbahan. Kaya nagkakaroon ng crack sa body ni Lord. At ibang mga selos, hindi halata. Pero mapapansin mo yan sa body language. Mapapansin mo yan, the way they serve God, the way they give. Mapapansin, may spirit of seloso na to. Pangapat, the sword of greed. Ito pa yung isang bagong arma sa pwedeng gamitin sa'yo. Ito yung excessive desire for acquiring or having. Si Achan, naalala si Achan, sa Joshua 7 verses 1 hanggang verse 4, but the sons of Israel acted unfaithfully and violated their obligation in regard to the things of limits under the ban. Those things belong to the Lord. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, and the tribe of Judah took some of the things under the ban for personal gain, pang sarili. So kung pang sarili yung ginugusto mo, tulad ng sinare ni Pastor Jomel, you ask, but you ask with wrong motives. Kaya hindi binibigay ni Lord. Pag sarili mo dahil sa lust, dahil sa greed, kaya hindi bibigay talaga ni Lord. At gano'n nangyari kay Achan. Kinuha niya, hindi para makatulong sa build ng temple, Lord, kundi kinuha niya pang sarili. Therefore the anger of the Lord burned against the Israelite. Verse 3, so nadamay. Hello. Lahat magsabing nadamay. Verse 3, then they returned to Joshua and said to him, do not make all the people go up to fight. Have only about 2,000 or 3,000 men go up and attack. Attack A. Do not make the entire army go up there, for they of A are few. So about 3,000 men from the sons of Israel went up there, but they fled in retreat from the men of Ai. So maliit na bansa lang yon, yung Ai. Ang Jericho, ang laki. Kaya sabi ng mga nag-advise kay Joshua, hindi na kinakailangan buong army natin pumunta. Tama lang kakarampot. And despite na maliit na bansa, natalo sila. Why? Merong spirit of greed sa isa sa lahi ng Israel. Kaya namatay silang lahat, kapatid. Greed destroys family. Greed destroys churches. Or delays yung progress ng church, I should say. Nakakasira ng samahan niyan sa pamilya pagka merong covetous sa loob ng family. Kapatid, speaking about contentment, naalala ko, kinausap ko, tama ba ako, Ron, nagkausap tayo noon, yung may trabaho ka pa? Anong sabi ko sa iyo noon? Sabi ko, i-resign mo yan. Hindi pa sila milyonaryo noon. Masakitin pa si Hosea noon. Saan ka nakatira? Dito yata kayo nakatira, no? At mas importante si Ron ang dapat nagtatrabaho kasi si Hosea noon,
Na parating wala sa work eh. Mas ganda yata position mo. Kasi Rona noon, maraming bansa na napuntahan. Supervisor ka ba? O, supervisor. Pero sabi ko sa kanya, at yung time na yon, assisi na si Jose yata noon. Pero hindi pa yata ganun kalaki yung sweldo niya. Malit pa. Wala pa nga sariling bahay, nag-uupa lang. Sabi ko, Ron, hindi mo makikita, hindi mo ma-enjoy ang paglaki ng anak mo. Kaya nakita niyo si Rona noon, hindi pa tapos service, biglang tatakas na yon. At magsusot ng uniforme pang office. Na alam niyo na ibig kong sabihin. Pero ang kaganda kay Rona, marunong sumunod. Nag-resign siya. Kita niyo, obedience attracts God's favor. Kita niyo naman ngayon kapatid. Nakailang bansa na silang family. Ay, isang bansa pa lang napupuntahan niyo, pero pamilya na. Pero sa ibang mga lugar dito sa bansa, napupunta nila pamilya na. Ganon kapatid, pag you trust God. Kasi, kapatid, kung lahat kayo nagtatrabaho sa tahanan, asawa, lalaki, babae, at mga anak, hindi pa kaya greed ang tawag nun? Greed in a guise na may needs kayo, pero nagsasuffer na yung relationship. Wala ka lang time sa asawa mo, wala ka lang time sa anak mo. Wake up, somebody. Si Judas. Ganda na ng ministry niya. Pero gusto bang sumideline? Dami ng trabaho, parang gano'n. Dami, multiple trabaho na. Si Judas. Matthew 26:15, Contemporary English Version. And ask, how much will you give me if I'll help you arrest Jesus? They paid Judas 30 silver of course. So alam niyo na nangyari diyan. Ganun pagka may greed, hindi ka masaya. Naalala ko, may kilala ako, binigyan ng bagong cellphone ng auntie. Nalinambing niya. Pero alam mo yung ginawa, siguro hindi niya nagustuhan model, binatong ganun. Of course, sa kama niya ata tumama. Why? Iba pagka mayroong spirit of greed ka, ang hirap mong pasayahin. At hindi mo nakikita ang bigger picture. At isa dyan, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa asawa mo. Number 5, justification. Sort of justification. Ano ibig sabihin justification? Yung bang, ano ba sa Tagalog yan? Gina-justify mo sarili mo. How do you Tagalog it? Justify. Ha? Yun. Nangangatwiran. For example, meron isang lawyer lumapit kay Jesus Christ. Sabi niya, paano ba ako isilang sa kaharian mo? Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, okay, you must love God with all your heart, mind, and soul, and love your neighbor as yourself. So this lawyer, just to justify himself, ang sabi sa Luke 10:29, the man wanted to justify his actions. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Ba't kinakalimutan mo tanong? Kung mahal mo talaga, ay, sino yan? Tama po ba? Ba't kinakalimutan tanong pa? Kaya nga doon lumabas yung story of the Good Samaritan. Si Adam blame Eve. Si Eve naman, blame na yung Satan. Di ba? Kinausap na, oh, Adam, anong nangyari? Where are you? Si Eve kasi. Si Eve naman, si Satan kasi. Dina-justify. As si Saul naman, kapatid, dito tayo matatapos sa 1 Samuel 15:15. It's true that the army spared the best of the sheep, goats, and cattle. Saul admitted, but they are going to sacrifice them to the Lord your God. We have destroyed everything. Ano justify? Ay, kasi gagamitin. Kasi, actually, sabi ng Pang-Diyos, patayin nyo lahat, wala kayong titira, hayop o tao.
Pero sabi ni Saul, just to justify his action, his decision, kasi gagamitin mo ang tao pang alay. Pinagsangkalan ba? Tama ba Tagalog ko? Ang Diyos. Mga kapatid, I hope mag-dwell richly itong sermon sa inyo. Special ka kay Lord. Maali, ngayon ang kalagayan mong ganyan, parang kakaawa, may magandang planong Diyos sa'yo. And perhaps kaya ka nandito, gusto ng Diyos buksan kaisipan mo. At tanda mo kapatid, you must be strong in the Lord always. Kasi ang kaaway, wala na siyang plano, Nanay Elena, kundi wasakin tayo. Wala na siya. Yun ang goal. Habang hindi bumabalik pa si Lord, and hopefully malapit na yan, and hopefully buhay pa tayo niyan, hindi titigil si Satan. At pinag-aaralan niya yung style mo. Inaalam niya kung saan ka mahina. At pagka nalaman niyang kahinaan mo, paplanuhin niya anong weapon ang gagamitin sa'yo. Para hindi mo namamalayan, naiisahan ka na. Church, ingatan mo relasyon mo kay Lord. Ingatan mo relasyon mo sa pamilya mo. Ingatan mo ang ministry mo. Target tayo ni Satan. Simula nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, target ka ni Satan. At pagpaplanuhan ka niya. Like David kapatid, unaware, nabigla. Sa mga senior citizen dito, huwag niyong isipin, wala na tayong laban, Brother Julio, Brad Jimmy, Jess. Si minsan, ang kaaway, kung kailan na tayo mahina, doon siya aatake. Sayang naman, kung kailan papikit na tayo, baka mamiss pa natin ang trompeta ng Pangdiyos. Sayang naman. Total, nandito na tayo. Pagbutihan na natin. Sa kabataan, alam ni Satan, may good future kayo. Kaya pinagpaplanuhan kayo ng mabuti. Sayang naman, kilala mo si Lord, tapos mahuhulog ka lang sa adultery. Mahuhulog ka sa fornication. Sayang naman. Dahil hindi mo pinaghandaan ang gagawin ni Satan. Nag-aral ka pa mabuti. Nag-enroll ka pa. Ay isang araw, buntis ka rin pala. Naging honest lang ako. Tapos maghahanap ka lang. And since iniwanan ko ng lalaki na bumuntis sa'yo, naghahanap ka lang lalaki na pwedeng maawa sa'yo. Para tanggapin ka. Realidad ba yon? Yan. Nangyayari yan. Kaya maraming Delilah. Sayang naman. Aral kayo, tapos hindi nyo rin nagamit. Sayang. Pwede ba tayo tumayong lahat? Kaya, importante, kapatid, excited ka mag-worship kay Lord. Importante, kapatid, babad ka sa Word of God araw-araw kasi doon mo makikita sarili mo eh. Kaya pagdating Sunday, kahit masakit ang message, magpapasalamat ka lang kasi alam mo, yun ang problem mo. Kaya na-appreciate ko yung mga nag-aaral dito pagod. Jenica, ang gaganda ng mga take-away mo. Jenica ba? Tama ba? Si Raisa. Kahit busy sila, may work. Sa Christine, at marami pang iba sa inyo. Iba sa inyo, mga matatas ang posisyon sa trabaho, but yet they take time. Alam nyo, hindi basta-basta kayo maiisa na ng kaaway. Kasi prepared kayo. Hawak nyo parating armas. I hope
Lahat tayo ganon. Kasi sayang naman. Binigay ni Lord yung desire mo, pero ang dali mo pala ibagsak ni Satan. Kasi hindi mo minahal si Lord sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita araw-araw. Minahal mo lang yung ibibigay niya sa'yo. Sayang.